Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, ayusin ko lang sandali dito. So magsimula na tayo. Puro court cards to Pero since puro court cards, energy na lang silang lahat. Wala tayong description ng bida sa ngayon. Kasi nga, nagdalawa yung court cards. May someone dito na nagto-try i-manifest yung crush niya or someone na interesado siya. Ano ang dating dito? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, mukhang love reading to. Dagdagan natin ng information. Ano pang makikita natin dito? Usually, isa-isa tong nilalagyan ko ng clarifier cards, pero naiba. Naiba ngayon. Ewan ko. Ang dating sa akin, kailangan kong ibahin. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun ang vibe ko Ibahin ko ang style ko. Ten of Bats Ten of Swords Ace of Wands, at ito ay Eight of Wands. Well, ang dating kasi sa akin, separation reading. Nandito kasi ito Ten of Swords. So, may someone na tinatry niya i-manifest yung ex niya. So, whether kayo mismo to or ex nyo. Pero kung alam niyo sa sarili niyo, hindi na kayo interesado sa ex. Baka ex nyo to. Na nagto-try i-manifest kayo pabalik sa buhay niya. Kasi may Ace of Ace of Wands na parang imagine niyo yung kandila na nabuhay ulit. Nalagyan ng apoy. So, syempre, pag binuhay mo yung kandila, ito yung wick. Yung sindihan ba? So, pag sinindihan mo ng apoy, maliit yung apoy, di ba pa? Tapos palaki na ng palaki hanggang sa masakop niya yung buong wick. So, ganun yung nangyari dito. Nagkaroon ng spark. Ngayon, may 8 of Eight of Wands. Para bang kung sino man yung
nabuhayan ng dugo dito tungkol sa kanyang ex. Ano kasi to parang impulsive action or decision, rapid action, rapid decision. Sa 8 of Wands. Kasi movement to or pwede rin tong arrows of love, communication. Di nagmukha na tong desire na i-communicate yung ex. Kasi nga bigla nga nagkaroon ng spark. Nung naisip siguro yung ex, biglang naging interesado all of a sudden. Ganun yung energy. Yun nga lang, di ko masabi kung kayo ba to or ex nyo. Kasi case to case basis. May iba na hindi na interesado sa ex, may iba na interesado pa. So, kayo na lumugar. Kung di man to para sa inyo na hindi nga kayo interesado, baka ex nyo to na all of a sudden, bigla mabuhayan ng interest o curiosity. At who knows, baka biglang mag-message all of a sudden sa period na to. Pero kung kayo to, kasi nga pwedeng vice versa ang energy, remember, let's say sa period na to kayo yung all of a sudden mag-reminisce ng past, tapos yun nga biglang naging interesado sa ex. Di baka kayo to na all of a sudden biglang mag-message sa ex, kamustahin kung kamusta na siya. Kasi nga mabilis yung action dito dahil arrows, siya di ba 8 of Wands, mukha siyang arrows na mabilis, parang pinalipad ba, yung mga kahoy na pinalipad, mukha nga arrow. Ngayon, kung ayaw nyo ng ganong senaryo, since nakikitaan na natin ng probability na maaaring ganun yung mangyari, beware sa sudden impulse, ganyan. Whether nangyari na to or mangyari pa lang, pero ganun dating sudden impulse na biglang i-communicate ang ex, ganun. Eto, future outcome na tayo. So, after ng ganung scenario, tingnan natin anong mangyayari. Hangman, Hangman. Eto, may tao na tayo. Pero kung nagdalawa yung court card, energy pa rin. Ito na yung bida natin, lalaki or babae kung extrovert. So, kayo na lumugar kung sino kayo dito. Kung kayo ba yung lalaki or babae kung extrovert. Kasi kung kayo yung lalaki, edi kayo yung gagawa ng energy na sinasabi ko. Ngayon, kung kayo yung babae at introvert kayo, dito yung person nyo. Ngayon, kung kayo yung babaeng extrovert, di same. Dun sa lalaki, kayo yung gagawa ng energy na sasabihin ko dito. Pero kasi itong lalaking to, or babaeng extrovert, basta itong taong to, kasi ito yung card na gusto mapag-isa. So, sabihin na lang natin, ito yung card ng solitude or sa case na to, marami kasing meaning pero sa case na to, yung partner nito, teka. Ito kasi yung bida pala So, itong taong to, na gustong mapag-isa, or di na interesado sa ex,
Kasi may two of cups tayo. Ito yung connection eh. So, nagmukha siyang reconnection. Ang dating sa akin overall, yung kaninang ex na sinasabi ko, more like babae yun. Babaeng tao or lalaki kung introvert. Ito kasi yung ano eh, ito yung energy in a way na siya yung may gustong mapag-isa kasi yung kaninang energy gusto ano eh, 'di ba? Impulsive, gustong makipag-communicate, energetic yung ano, dating. Ito naman sa part na to, siya yung parang tipid sa feelings, cold, or inactive yung energy in a way na hindi communicative. Kasi king to of wands. So from inactive energy na parang hindi communicative nga, hindi sociable. Eto, nagkaroon ng energy dito. Tapos eto, re-reconnect sila. Naging dalawa sila oh. So eto na yung siya, ito, ay sabihin natin ito, at yung partner niya. So yung partner yung ex. Nag-reconnect sila. So ibig sabihin, maraming pwedeng case. Reconciliation, connect, or reconnection lang. Pero maganda yung energy kasi oh. In a way na in good terms sila. O friendly sa isa't isa. Na-enjoy nila yung company. O sabihin natin friends. Friends ulit. Ang mahalaga mag-reconnect. Walang samaan ng loob. Ganun dating dito. Kasi nga maganda to. Two of Cups. So, maganda naman yung naging ending. Ngayon, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ano bang nangyari? Bakit nag-separate? Kasi may ano tayo eh. Saan ba yun? Ten of Swords. Anong cause ng separation? Kasi ex-partner reading to eh. Ito na nga lang isa. Ito. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, tingnan natin. So, anong cause ng separation? Siguro, isa sa cause ay na-relocate or kung di man ganun ay dahil sa work. Sabihin natin dahil sa work, wala nang time sa relasyon, puro work na lang. Long distance relationship, pwede rin. Sobrang layo nila sa isa't isa. Nagkaboringan na siguro or nahirapan kasi nga hindi sila lagi nagkikita.
or problema sa internet siguro. Baka napunta sa lugar na nasira yung internet or walang internet. Kasi kung na-relocate, 'di ba? May chance na ganoon. So ngayon, dahil may problema sa internet, yung isa ay nagtampo. Hindi niya alam na ganun pala ang senaryo. Ka-problema sa internet or kung di man ganun ay may mga tao na nakaka-apekto sa relasyon na to. Wala namang third party pero ibang tao like parents, siblings, friends, co-workers na maaaring sila yung third party na nakaka-apekto sa relasyon. Kaya ayun, break. So again, ulitin ko, wala namang third party dito. In a way na may other lover, wala. So, yun yung mga possible cause ng separation. Ngayon, dito naman tayo sa clue. Muntik na akong pumunta sa susunod na senaryo. Lalagyan muna natin ng clue. Ito yung possible partner ng Aquarius sa reading na to. So, kung di man para sa inyo itong reading natin, halimbawa, walang lumabas na clue para sa inyo, di baka para sa kakilala nyo. So, dito muna tayo sa possible partner. Possible partner ng Aquarius, ano ba ito? Hangman, Pisces, Hangman ulit ito. Page of Pentacles, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at Capricorn ulit. Specifically Capricorn, kasi Capricorn na dito diba, isa sa Earth sign, tas Capricorn ulit. Ay, kasi ko na pala to. Dito naman tayo sa susunod na scenario. Pwede magdugtong, pwede rin hindi, yung kwento. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong, pero more like hindi. Kasi oracle reading to. Pero tingnan natin. Let go. Ano ito? May pinapalit go. Tapos, get more information. Clear natin yung part na yan. Well, kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na kakilala nyo. Malalaman nyo naman base sa description so whether nangyari na to or mangyayari pa lang. Kasi ang dating kung ang nag-cheat, may cheater kasi dito. More like relationship reading to. Ang nag-cheat ay babae. Ito specific yung ano natin, gender kasi Lenormand to. Dito taro. So, kung siya yung nag-cheat, let go na dito, na para bang kung sakaling magkaroon man ng reconciliation or magbalik ang taong to sa buhay ng iba sa inyo or ng kakilala nyo na yun nga mapunta sa third party situation at magbalik to, kailangan kasi mag-imbestiga dito may get more information na para bang may kinalaman siya sa research
Kailangan muna silang malaman, ganun eh. Yun yung susuporta dito sa pag-let go. So, sabihin natin, pay attention sa red flags, or baka hindi talaga nagbago tong taong to. Baka pa-assign lang sa wala yung bida. Kaya mag-observe muna dito. At pag nakuha na yung information na kailangan malaman, edi ayun na. Yun yung susuporta dito sa pag-let go. Kasi ganun eh. Minsan, matagal mag-move on. Bakit matagal? Kasi dahil sa kakulangan ng information, parang in denial kasi yung iba sa atin or tayo. So ngayon, mahirap matanggap, 'di ba? Yung nangyari na parang lagi pa rin nating pinoprotektahan yung someone na nagloko sa atin dahil sa kakulangan nga ng information. Pero kung yun nga, karoon na ng information, doon na kasi papasok yung acceptance. So pag may acceptance na, edi madali na yung pag-move on. So kailangan mo na malaman ang dapat malaman para matauhan ba, ganun ang dating. Matauhan, at yung iba na sa inyo ang kusang lumayo, kaya let go. 22 minutes na pala. So mag-end na tayo dito sa part na to, pero may isa pa akong deck. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. So again, babasahin ko na lang. Dali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Kuha lang ko ng tatlo. Ito nga, try again eh. Try again. Try until you succeed. So again, advice to or prediction. General advice or prediction sa period na to. Eto, wait for better chance. At ang huli, you can be adventurous with this. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.